at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawa at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong lagi naming kaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga-roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matitias ng kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng inyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hintil at ibang mga taga-Hudiya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng inyong mga anak, at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, "Kahit lahat ng hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinibigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita, si Matatias ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog.
bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot, nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Finis nang patayin nito si Simri na anak ni Salo. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw: "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay susunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din sa ilang na naninirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong papurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, awasakin kanila at lilipulin ng mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasi Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sinong ka sa gitna ng karamihan? Madali ka bang madala sa maling ginagawa, sinasabi, at paniniwala ng iba? O kaya mong panindigan ang kung anong alam mong tama, totoo at dapat talaga? Matinding pressure usually para sa atin, yung tinatawag na negative peer pressure. Ay yung impluensya ng mga taong nakapaligid sa atin o ng mas nakararami
na gawin ang mga bagay na hindi naman natin gusto o dapat gawin in order just for us to be accepted or to fit in. Halimbawa niyan ay yung magbibisyo ka na rin, iinom ka na rin, maninigarilyo ka na rin, magbubulakbol ka na rin, magkakating classes ka na rin, makikipag-away ka na rin, makikipagtalik ka na rin sa boyfriend, sa girlfriend, o kaya sa kahit hindi mo mahal. Kasi yun ang ginagawa ng karamihan sa iyong mga nakakasama at feeling mo na pag-iiwanan ka na nila. Yun yung negative peer pressure. Kaya madalas ito'y ginagamit ng dyablo upang iligaw tayo, lalo pat ang ginagawa ng mas nakararaming iba usually ay nagiging tama sa mga mata ng isang taong mahina ang paninindigan at pananampalataya. Halimbawa na lang po dito sa ating bansang Pilipinas. Sige nga po, bakit ba madalas mas nananalo yung mga politikong di naman kwalipikado? Kasi di naman mabuting tao at wala namang alam sa politika, ni walang experience sa pamumuno talaga. At bakit madalas silang nananalo? Sige nga, di ba dahil sikat sila? O hindi ba dahil dinadala sila ng mga grupo, samahan o sekta na maraming miyembro? Tuloy, naiimpluwensyahan yung mga botante na hindi ginagamit ang kokote at ang pagiging Kristiyano na dadala ng sinasabi, promotion ng iba. Sabi nga po dati ni Ginang Imelda Marcos, perception is real, truth is not. Ang ibig sabihin nun, ang mga bubutante, binoboto madalas, hindi yung kwalipikado, kundi kung sino yung napiperceive na kukutuban nilang mananalo. Ilang beses ko nang narinig yung katwirang, hindi ko na iboboto kahit kwalipikado. Magaling nga po, matalino. Kaya lang mukhang hindi naman mananalo, sayang lang ang boto ko. Hindi naisip na masayang ang boto niya sa kandidato hindi kwalipikado kahit pa ito'y manalo. Ay naku, ang daming ganyan. Sa katunayan, may mga botante na kahit maliwanag ng mali yung binoto nila, pinaninindigan pa rin tama sila. Utak biya, utak tae. Dahil ang katwiran, marami sila. Maaring ang marami sila, pero hindi ibig sabihin nun, matik na tama sila. Sige nga, kung gagamitin po ng isang tao ang kanyang kukote at ang kanyang pagiging Kristiyano, tama ba namang katwiran yung tama siya? Dahil marami sila o nasa marami siya? Baka may tama siya. Karanasan na magsasabi sa atin na ang mali, mali pa rin kahit lahat ay naniniwala. At ang tama, tama pa rin kahit walang naniniwala. At bilang mga Kristiyano, sinabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi doon ay, do not conform yourselves to this age or to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may judge what is God's will, what is good, pleasing, and perfect. Ilan na kaya yung bagay at taong mabuti? Ilan na kaya yung bagay at taong ganap o sakto para sa ating lahat? Ilan na kaya yung mga bagay at taong kalugod-lugod sa Diyos para sa tunay na pangangailangan natin, ang pinalampas natin dahil ang mas pinaburan at pinaniwalaan natin yung gusto ng mas nakararami sa atin at hindi yung gusto ng nag-iisang Diyos para sa atin. Tayong lahat naman po ay binigyan ng Diyos ng pag-iisip, ba't hindi natin ginagamit? At tayong lahat naman po, katulad ng sabi ni San Pablo, ay pinainom ang isang Espiritu, and one of the gifts of the Holy Spirit is the gift of wisdom. Kung bakit pinapaubaya natin sa iba, kahit sino pa yan, ang pagkapasya, kung alam naman natin kung anong tama at makabubuti talaga. Wala ba tayong isip? Wala ba tayong sariling pagkapasya? Wala ba tayong kalayaan at karunungan? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang matibay na paninindigan ni Matatias at ng mga anak niya. Kinukumbin sila ng kanang kamay ng hari na sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng panunuhol sa kanila at pressure. Pressure siyempre mula sa hari at mula sa marami ng iba na sumunod na sa hari. Kaya nga sabi kay Matatias nung kanang kamay ng hari ay, sige na, gawin mo na kung anong iutos ng hari, tulad ng ginawa ng marami ng mga hentil at ng marami ng mga taga-Judea at Jerusalem. Para bang, ikaw na lang at mga kamag-anakan mo na lang ang natitira. Join na.
Pero anong sabi niya? Hindi ba't parang ganito? Kahit lahat na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumunod sa hari, hindi pa rin ako susunod sa hari at ang mga kamag-anakan ko. Ganon sana. May paninindigan. Kahit na masyado ng pressure mula sa iba. Upang hindi natin ma-miss yung mga pagkapala ng Diyos sa atin. Again, ang sabi ni San Pablo, do not conform yourselves to this age, so that you may judge what is God's will, what is good, pleasing, and perfect. Kapag nagpapasya tayo ayon sa pagpapasya ng mundo, lalo pat maliwanag ang sabi sa atin ng Panginoon that His ways are not like our ways, His thoughts are not like our thoughts. Marami tayong mamimiss ng mga pleasing, good, and perfect blessing in our life. Tingnan po ninyo yung nangyari sa Jerusalem noon na sinasabi ngayon sa ating mabuting balita ng Panginoon. Paano bang nakalampas sa kanila yung pagdalaw o pagpunta ng Diyos sa kanila upang sila iligtas sa pamamagitan ni Jesus? Hindi ba yun obvious? Hindi ba obvious na dumating, nanahan, nanirahan, nakipamayan sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus? It was very obvious. Sapagkat wala nang nakagawa pa, wala pang nakagagawa noon. Kung ano yung mga ginagawa, sinasabi ng ating Panginoon, obvious. Na hindi lamang tao si Jesus, obvious. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kay Jesus. Pero bakit pinalampas nila what is pleasing, what is good, what is perfect in the person of Jesus? Well, naniniwala po ako na marami din kahit paano naniniwala kay Jesus noon. Kaya lang nadamay sila. Na-impluwensyahan sila ng mga hindi naniniwala kay Jesus later on. O hindi pat kahit ang mga alagad. Naging biktima rin ang hindi paniniwala. Nadala rin sila sa negative peer pressure sa paligid nila. Buti na lamang at natauhan sila. And sana mga kapatid, ingat tayo. Huwag tayong basta-basta padadala sa opinyon, sa mga sinasabi at sa paninindigan ng iba kahit pa marami sila. Kung sa tingin at sa palagay naman natin, kung napakalakas ng kutob natin, ayon sa pananampalataya natin, na mali ang paninindigan nila. Hindi po totoong there's strength in numbers. Walang kapangyarihan sa maraming bilang. Kung ang maraming bilang naman na yan ay mali ang paninindigan, nakaw, madadagdagan lang. Dadami lang ang tanga. Dadami lang ang magkakasala. Besides, yung sinabi ni San Agustin that right is right even if no one is doing, and wrong is wrong even if everyone is doing. Nando doon ang tunay na kapangyarihan. Wala sa maraming gumagawa ng kasalanan, kundi kahit sa nag-iisang naninindigan sa kabutihan. Wala sa maling opinyon ng iba kahit marami pa sila, kundi nasa kung ano ang totoo at tama talaga. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos Mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Di ringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon,
Sinabi namin sa pamamagitan ng salmo, ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Hindi ang masunurin sa tao. Kahit gaano pa karami ng mga tao, walang kapangyarihan kung mali ang paninindigan. Ang kapangyarihan ay nasa mabuti, nasa tama at nasa dapat. Tulungan mo ako, Panginoon, na manindigan para dito, sa bayan ko, at maging sa sariling pamilya ko. Kahit nasasaktan ako, kahit di ako maintindihan, kahit na kung minsan may makagalit pa at may mabigyan ng kalungkutan, tulungan mo ko na manindigan sa iyo. Hallelujah! Sa kung ano ang dapat, sa kung ano ang tama. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Hindi ka pwedeng mag-isa. Kung nasa tama at nasa mabuti ka, dahil kakampi mo ang Diyos, maniwala ka. Sa una, maaaring maging mahirap, at maaaring ang hirap ay maging matagal. Pero unti-unti, God will vindicate you. Ipapakita niya sa lahat na tama ang desisyon mo. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa mga butil na umitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging alak, pinagpaguran ng lipak na kamay, at ang pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umakos sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamias ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. At siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao, lalo na yung mga walang nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin
patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa mga talang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi po niyo noon sa inyong mga alagad, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan, kami tatak sa iyong patnubay. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang mirentong umibig ay walang sitamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig na walang